Magandang araw no sa mga manonood ng Paul and Family. Yan, meron naman tayong sekreto na ibabahagi sa inyo no tungkol sa multiplication by 9. Okay, so una ay sumulat kayo ng number no from 0 to 9 in ascending order. Okay, tapos 9 to 0 naman, no? In descending order na naman, pabaliktad. So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so sa ganyang paraan ay malalaman na ninyo kaagad yung multiplication by 9, ano? Dahil 9 times 1 syempre ay 9. So, kailangan pa ninyo ng kuwan dyan para magawa ninyo. Kailangan meron kayong pangsulat, lapis at papel. Ayan, so 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. Oh. No? Pinakita ko lang yan. Ano, kasi dyan ko kinuha yan. Diyan ko kinuha yung ituturo ko sa inyo na multiplication by using both hand. Ayos? Okay. So malaking tulong ito sa mga mag-aaral na gustong ma-memorize yung multiplication table. Kasi maraming hirap. Pagdating sa multiplication by 9, hirapan na sila. Okay. Handa na ba kayo? So, kailangan ninyo dito ay yung inyong dalawang kamay. So, kung wala kayo niyan, ay wag naman sana. So, kapag ganyan, ano, ibig sabihin niyan, nakatayo. Kapag ganyan, nakaupo. Ayos, no? Maglaro tayo. Yan. So, sa ating kamay, merong thumbs. Thumb, no? Yan, 4 finger, middle, ring, tsaka small finger. Bilis ng kamay ko dyan eh. Okay, so para malaman natin kung 9 times 1, 9 times 2, 9 times 3 ay kailangan meron tayong imaginary number. Magpa plus 1 tayo. Okay, nakukuha po yung imaginary number na yan na plus 1. Uulitin ko, no, para malaman natin kung 9 times 1 ba yan, 9 times 2. So ayan, okay, maganda na ha, maganda na. Okay, so ihanda na, no, yung kuha natin. So dahil multiplication by 9 tayo, hindi natin isasama o hindi natin isasali yung thumb, yung nasa right thumb natin na kamay. Okay? Yung purpose ng imaginary number dyan na plus 1 ay para malaman natin kung 9 times 1, 9 times 2, 9 times 3. Ganon, okay? Ngayon, dahil alam na natin na 9 times 1 is equal to 9, so, doon na tayo sa may 9 times 2 na. Tingnan ninyo, 9 times 1. Kasi meron tayong imaginary number. So, 9 times 1 is 9. Okay? So, given na yun, ano? 9 times 2 naman tayo. So, 1, yung nakaupo, tapos plus 1 is 2. So, 9 times 2 is 1 na nakaupo, tapos yung 8 na nakatayo. So, 9 times 2 equals 18. Dahil 1 na nakaupo, tsaka 8 na nakatayo. 9 times 3 naman tayo. Kasi meron tayong imaginary number, no? Nakaupo, dalawa, plus 1, so 3. 9 times 3 equals, dalawa na nakaupo, tapos 7. So 9 times 3 is 27. Napakadali lang, ano? Hindi ninyo kailangan ng ballpen tsaka papel dyan. No? Meron lang kayong dalawang kamay, ayos na. Next naman tayo. Ano yan? That is 9 times 4. Plus yung imaginary number.
Okay, so 9 times 4 is, ilan yung nakaupo? 3. Yung nakatayo, 6. So 9 times 4 is 36. Ang dali. Kahit nakapikit, ano? Biro lang. Kailangan tingnan niyo yung kamay niyo. So ano yan? 5. 5 yan kasi plus 1. Nakaupo, 4 plus 1. So 9 times 5 equals 45. Diba? Masaya, no? Parang naglalaro lang tayo. So ano naman yan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 times 6 equals 54. Ang galing. Ang galing nyo. Diba? Ang saya, no? Next naman tayo. 9 times 7. So dapat 6 lang yung nakaupo. Kasi meron tayong plus 1 dyan. Ayan, 6 nakaupo. Plus 1 para maging 7. So 9 times 7 is 63. Kasi 6 nakaupo. Ayan, nakatayo, 3. So 6, 3. Okay, 9 times 7 equals 63. Parang naglalaro lang tayo, di ba? Galing. Ano naman, next? 8. 9 times 8. So 7 dapat yung nakaupo dyan. 7 kasi meron tayong imaginary number na plus 1. Ayan. 7. 8. So 9 times 8 equals 72. Diba? Ayan. Yung imaginary number sa kwan lang yan. Ang purpose niyan para malaman nyo kung 9 times 1, 9 times 2. Ganun. Okay. So ano naman yan? 8. 8 naman yan. 9 pala na. 9. 9 times 9. So 9 times 9 equals 81. Kasi 8 yung nakaupo, tsaka isa lang yung nakatayo. So 8, 1. So ano naman yan? 9 times 10. Kasi 9 plus imaginary number. So 9 plus 1. So 9 times 10 equals 9 at saka 0. So 9 times 10 equals 90. Ayos. So dito na nagtatapos po yung ating video, no? Sana ay nakatulong sa inyo. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating Paul and Family YouTube channel. At hanggang sa next naman na gagawin nating video. Galing. Bye bye.